Natandaan niyo po ba yung in-expose ni Lacson na kung saan meron po siyang 2 engineer doon na pinantungkulan. At yun nga po, yung 2 engineer na yon konektado kay Joel is Lord. Okay, simulan na natin. Umpisa na natin to. Kinondena ng mga senador ang mga maanumalyang flood control project. Hugas kamay naman si Senator Joel Villanueva. Hugas kamay po ang ating Lord. Naghugas pa yung kamay po ang ating Lord. Bago natin ipakita sa inyo, naghugas kamay po ang ating Lord. Para siyang talagang wash away. Wash away, wash away. I'm bulletproof, nothing to lose. Was away, was away. Gitna ng kontrobersya sa kanyang probinsya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ito, pakinggan nyo. Itutroba ko lang kayo kung anong sinabi ng ating Panginoong Joel. Mistulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-balljack sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawaw Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo? Ayan, natandaan niyo po ba yan? Kita niyo po, papakita ko lang, inulit ko lang to kasi para pakita ko lang po kung gaano kasinungaling ang ating Lord na Joel. Naglabi po ba ako sa inyo? Ayan tama naman si Joel is Lord eh. Hindi po siya naglabi sa DPWH. Saan siya naglabi? Sa kontraktor. What the fuck? Tama ka naman eh. Hindi ka sa DPWH nakipag-coordinate. Nakipag-coordinate ka sa kontraktor. Ng kahit na ano o kahit isang flood control project, Oo. contractor, etc. In my public service career, meron po ba? Napakaamo ang ating Joel is Lord. Napakaamo, napakalinis. Yung pala, tulongges. Na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Totoo naman, wala talagang alam si Bunuan. Wala nga alam siya sa regional director eh. Wala nga siyang alam sa mga regional director. Sa senador pa kaya? Sinong tanga? Kahapon matapos ang expose ni Senator Panfilo Lacson sa mga ghost projects sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Dito ka na matutugdukan. Kasama ka sa gumahasa. Handa mo to, Joel is Lord. Kasama ka sa mga gumahasa. Ha? Kasama ka sa mga gumahasa. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano mo? Yes. Marami rin ako nireject na mayor ako. Tinawag ni Senator Erwin Nire-reject ni Jinggoy yung mga mga mayor. Pero tinatanggap niya yung kay Janet. What the fuck? Pagayin mo sa BBM? No joke. Ayaw ni Jinggoy yan, yung mga mayor. Gusto niya mga Janet lang. Janet.
The highest level na korupsyon din kung isalarawan ni Senator J.V. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Nakita mo yon? Nakita mo yon? Sabi sa'yo ni JB? Ha, Joel? Kahit Diablo, Joel, mahihiya sa kademonyoan mo. Oh. Kahit Diablo daw, Joel. Ikaw na pinatutungkulan dito eh. Ikaw na, Joel Villanueva, ang pinatutungkulan dito. Kahit Diablo, maiiya. Kasi yung sungay sa'yo, nakapalupot na, tas nakalaminate pa. Amoy mo yung pera. Impyerno levels na ito. Impyerno levels na ito. Oh, impyerno level ka na, biro mo. Ikaw ang Lord of the Devil. Yung na po ito. Baka wala nang espasyo eh. May managot. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila. Biro mo daw, Joel Villanueva, sabi ni JB, baka si Satanas matakot na sa'yo. Kamayorya mo yan, ha? Baka si Satanas matakot na sa'yo, Joel Villanueva. Sa Martes, nakatakda ang interpellation o pagtatanong ng mga senador. Oh, yan ha, ayan. Oh, eto na. Oh, dito tayo. Ito, importante to. Makinig kayo maigi ha. Eto na. Binahana naman ang ilang bahagi ng bansa, kaya patuloy na tanong ng sambayanan, saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema? Una nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious. Ayan ha, Bulacan, ginahasa, notorious, demonyo, de puta, de leche, plan, de nuknukan, de gracia, salongsuso, salongganisa. Xi Jinping. Eto na po mga tiga-Bulacan. Sana may tiga-Bulacan dyan. Kung may tiga-Bulacan dyan, press 1. Malalaman nyo na po ito. Eto yan po. Malalaman nyo na dito sa video na to kung gaano ginahasa ni Joel Villanueva ang Bulacan. De puta de condensada. Pakinggan nyo to. Malya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Engineer Henry Alcantara. Tandaan nyo yan mga tiga-Bulacan. Kapag nakita nyo yung bahay niyan, tiga-Bulacan, Engineer Henry Alcantara. Sinabi ni Lacson yan, tandaan nyo, kung kanino kadikit si Engineer Alcantara, magugulat na kayo dito. Sino nga ba ito? At Sino nga ba siya? Sino ba siya? Kaya nga natin i-play i-play natin. Ugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Ang daming tiga-Bulacan. Shoutout sa mga tiga-Bulacan ha. Habang nanonood kayo, nakasisid kayo, ang tiyagaan nyo, waterproof ang TV nyo ha. Shoutout. Ayan po, nandiyan po mga tiga-Bulacan. No? Shoutout sa mga tiga-Bulacan dyan. Na kahit nakalubog kayo, no? Kahit nakalubog po kayo at ang babaho nyo, amoy mga alipunga. Shoutout. Kasi pati ko kayo. Nakikisimpatya po ako. Wala kang puso, hayop ka! Shoutout sa inyo ha. Kahit mga amoy alipunga kayo, mahal na mahal ko kayo. What the fuck? Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating... Ayan ha, tignan nyo, throwback, ayan o, ayan yung tinukoy ni Lacson, eto si Henry Alcantara, eto kita nyo, kamukha ni Joel Islord, kapatid ni Joel Islord, ayan ha, kapatid ni Joel Islord, sapul ka na dito, Joel Islord. District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva. Kasama ang utol mo, ano yan Joel? Ginahasa ang Bulacan! Ginasa! Get out! Ginasa men ng Bulacan! Get out! Hayop ka! Ang lakas mo! Ang lakas mo tinatanga mo't binubobong taong bayan, hayop ka! Pakahayop mo! Ha? Meron ka bang... Secretary Bunuan, naglabi ba ako sa inyo? Hindi ka lang naglabi sa
kay Henry. Nilaplap mo! Patayin mo sa BBM. No joke. May palabi-labi ka ba? Nilalaplap mo kasama ng kapatid mo, kasama oh. Nilaplap mo! May paarte-arte ka pa. Sabi ko sa inyo, arte lang niya yan eh. Mr. Che, pwede po ba ako magsalita? Kasi, Mr. Che, natamay po yung Bulacan. Mr. Che! Ha? Pwede ba ako magsalita, Mr. Che? Natamay yung Bulacan. Wawa! Gumaganong ka pa? Ha? Gumaganong ka pa? Tibay mo, Joel is Lord! Ibay ng mukha mo umarte ah! Ha? Daig mo pa si Piolo Pascual! Ha? Walang tayo. Alam mo naman niya, walang tayo, di ba? Ginamit mo ako, ginamit kita. Sinundot mo ako, sinundot kita. Nagsundutan tayo. And there's nothing about between both of us. Okay? So don't expect any obligation, any attachment from me. Because we have nothing. Daig mo pa si Piolo Pascual sa pelikulang Sinundot Ngunit Kulang. Arte mo eh. Diba? Meron ka pa request na bago magsalita ang lahat, ikaw muna magsasalita dahil kinawawa, ginahasa ang Bulacan, nuknukan ng demonyo ang gumawa, kasapakat ka pala. Arte age. O, ito pa. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang throwback video event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis. Kala ko ba bawal ang ayuda sa inyo, Joel is Lord? Kita mo na. Tingnan nyo po kung gaano kagurapang. Tinitira ng mga senador ang ayuda. Siya pa na ang nasa stage. Akala ko ba bawal, ayaw nyo na... Ano ba naman yan, Joe? Di ba sabi mo, Joel is Lord? Bawal ang mga ayuda. Wala nangyayari sa ayuda, pero sa AIX, ikaw nasa entablado, hayop ka. Wala kang puso, hayop ka. Akala ko ba bawal ayuda? Ikaw namimigay ng AIX, ikaw pa nasa stage. Diretso natin. Situations Program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ikaw pa nagpakilala kay Henry Alcantara, ang notorious na magnanakaw na engineer. Close na close kayo, hayop ka. Biro mo, bato kayo ng bato sa mga congressman. Kayo, bilyon-bilyon ang ninanakaw nyo, hayop kayo. Bilyon ang ninakaw nyo. Tignan nyo, ikaw pa buwabandera sa AIX. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi, sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH. Kita mo, kilala mo yung district engineer. Huling-huli ka sa video. Tapos ang kapal ng mukha mong sumabi sa plenary na ginahasa ang Bulacan. Kilala mo yung district engineer na binabanggit ni Lacson? Demonyo!
Ano sabi mo? Ang pinakapoging district engineer ng Bukawi. Kilala mo si Henry. Oh, tapos nung nagsalita si Lacson, may pa ginahasa ka. Kilala mo si... Yung nanggahasa, kilala mo, kasapakat ka. Ang tibay ng mukha mo, Joel is Lord. May Janet na police ka na no, pinapadismiss ka ng ombudsman. Talaga namang magnanakaw. Tindi ng mukha nito. Ang tindi ng mukha nyo. Si Engineer Alcantara ang... Ayan o, eto siya o. Ayan yung binanggit ni Lacson o. Tapos sasabihin mo, ginahasa ang Bulacan, hayop ka? Ha? Nag-feeling inosente ka? Kaibigan mo, sabi mo pinaka-pogi, district engineer? Kung di ka nuknukan ng demonyo? Isa sa binanggit ni Senador Fanfilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules, kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Oh, kung si Henry, kaibigan mo, nagmamahal sa pera, ay imposibleng hindi mo alam, district engineer yun. Oh, ano to, Joel is Lord? Alam nga namang si Henry lang Alcantara ang nang rape sa Bulacan. Alam nga namang hindi ka kasama. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, may mga ilang opisyal din sa buhat. Siyempre, maluho talaga. Ipasarado mo ba naman ang National Museum? Patayin mo si BBM? No joke. Oh, ano to, Joel? Ito ba yung mga nanggasa sa Bulacan? Ha? Ito yung mga nanggasa sa Bulacan. Oh. Oh, Joel. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo kilala ang nanggahasa sa Bulacan? Eh, ba't kasama mo ang mga nanggagahasa sa Bulacan? Ayan o, magkasama kayo ni Henry, hayop kayo. Magkasama kayo. Sasasabihin mo, wala kang koneksyon. Ano to, AI ba to, Joel? Ayan o, kung AI yan, may poster ka pa dito, Joel o. Kasama mo ang magnanakaw ng Bulacan. Oh, kasama din ang kapatid mo. Sino ngayon ang sinungaling? Oh, hindi lang yan. Meron pa dito. Baka nabibitin ka pa eh. Oh, mahal na mahal mo si Henry. Ayan oh. Oh, ayan po oh. Mahal na mahal mo. Nakikinabang ka eh. Oh. Tapos arte-arte ka sa amin. Na ginahasa yung Bulacan. Kawawa yung Bulacan. Ayun nga yung sinasabi natin kahapon. Bakit si Lacson na nag-imbestiga? Kasi nga, hindi mo magagawa kasi kurakot ka. Hindi mo to maiimbestigahan kasi nga, kasama kang nagnanakaw. Oh.
4 na yan, Joel. Baka magduda ka pa. Oh. Tingnan mo, hindi mo alam yan. Kasama ka sa ribbon cutting. Nakasuot ka pa ng, ano ba yung, ba't ba nagsusuot ng ganito? Yung ganyan, yung ganyan sombrero. Kasi, construction firm. Hindi ko sinasabing nasa construction firm ka. Ang sinasabi ko, ang pinuntahan mong event ay all about construction firm. Kasi ang sombrero na ganyan, ang sombrero na ganyan ay kapag merong mga infrastructure project. Huwag mo kaming tatangahin. Hindi kami tanga ni Go Philippines. Mga pogi kami, di ba, tol? Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Kung dati nakatiligtas ka kay Janet, ngayon hindi ka paliligtasin ng taong bayan. Dahil hayop ang ginawa nyo sa Bulacan. Hindi kayo naawa sa mga pamilyang maaaring malubog, malunod, masalanta, mamatay. Hayop kayo. Kuya, shout out Kuya Alibuga. Subscribe po kayo dyan, tsaka Go Philippines. Oo, Mami Chris Rose. Hard hat ang tawag dyan. Ibig sabihin, halimbawa, may o-open or ipopropose na construction, na opening or proposed construction, nakaganyan sila, nakaganon. Ibig sabihin yan, ang may gagawing infrastructure, whatever. Diba? Kaya tama ang Vera Piles eh. Kasama ka ni Janet. Tapos papasukan mo kami ng drama mo na ginaasa ang Bulacan, kawawa naman po to, hindi na tao. Ang tinutukoy mo pala, yung sarili mo, hayop ka. What the fuck? Ayan white helmet sa mga boss ng company. Thank you, kuya. Tapos, pag blue or yellow, helmet para sa mga workers. Tama. Di ba? Ayan Pag white, sa mga boss. Pag blue and yellow, sa mga workers. Tama. Pag brown, ibig sabihin yan, mola. Patayin mo si BBM. No joke. Ha? Yan yun eh. Yung paborito ni Harry Roque. Uy, brown yung helmet niya. Molang-mola. What the fuck? Yung favorite ni Harry Roque eh. Oo nga. Ayaw nyo maniwala. Pakita ko sa inyo. Favorite nga ni Harry Roque. Tignan nyo pakita ko sa inyo Favorite ni Harry Roque yan. Yung mga mola. Ayan Yung my thing. Ayan Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Kita nyo. Tama? Sabi sa inyo, favorite ni Harry Roque, di ba? The fuck? Ayan Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Ano na to, Joel? Anong paliwanag ang magagawa mo dito? Anong paliwanag ang ang madadailan mo dito? Wala ka na mapapaliwanag dito.
Dahil ikaw pala ang tinutukoy ni Lacson. Ikaw! Ha? Meron ka ng 12 billion insertion ni Chis Escudero. Tapos ang dami yung ghost project netong hayop na Henry Alcantara. Kita mo, may pa-drama-drama ka pa. May pa-ganong-ganong ka pa sa zona ng Pangulo. Ikaw pala ang demonyong tinutukoy ng Pangulo. Kaya pala nagsumbong si Tito Soto at si Lacson sa Pangulo dahil senador ang kasagwat. Anong klase yan? Bakit kayo ganyan? Lagi nyong binabato yung Kongreso na wala yung PhilHealth. Putek, sa inyo pala na wala yung PhilHealth. Binaligtad yung istorya para hindi kayo makita. O ngayon, nagsisilabasan na. Kaya pala close na close kayo ni Sara. Kampi kayo sa magnanakaw. Hoy, thank you, Nick Candido. Thank you, Nick Candido. Kita mo, kaya pala kampi kayo kay Sara. Kampi kayo sa kapwa nyo magnanakaw. Ha? Same feathers, fly away. What the fuck? At tinanggal na nga po, ito po, update ko lang po kayo, tinanggal na po yung DPWH na yan. Figuratively dropped the bomb on congressman allegedly involved in the flood control anomaly. A Bulacan official in the Public Works and Highways Department had been sacked. Sana walang vloggers ang bumaliktad dahil nasuulan. Mahalin natin ang bansa. Mga vloggers, kayo rin ang kalakasan ni PBBM. Salamat sa inyong mga vloggers. Hindi po kami nasusulan. Okay? Kami mga vloggers, hindi po kami nagsusulan. Oy, salamat BMB, LV. Hindi po kami nasusulan mga vloggers. Hindi po kami katulad ng mga DDS. Okay? Huwag niyo po isipin yon. Okay? Kahit bigyan niyo po kami ng 500k, hindi na po ako mag-YouTube. Patayin mo si BBM? No joke. Okay? Ha? Kahit 500k lang po, okay na po ako doon. Hindi na po ako mag-YouTube. Evelyn, salamat ha. Evelyn Danakaw. Okay? Huwag niyo po sabi na susulang kami. Okay? Kahit 500k pa po yan. Okay? Ayos lang po yun. Hindi na kami mag-YouTube. Ganun lang yun eh. Diba? Ayos na po yun. Magre-react na lang po tayo ng mga pelikula. Wala kang puso, hayop ka! Okay? Baka i-react na lang po natin. Si Shider, katulad ni Takero. Shider, Maskuman. Si Maskuman ang nakabuntis kay Ani. Kaya galit na galit si Shider. Kasi si Shider po, overage na. Ayaw ni Ani. Ganun na lang po tayo pag nabigyan tayo ng 500k. Sabi kasi ni Shider, Ani, baka pwede naman ako manligaw. Ang laking bulas mo na eh, dalaga ka na eh. Magkasama tayo, dati-dati pa eh. Sabi niya, Shider, ayoko, parang tito na kita. Ang trip ko si Mask Rider Bark. Kasi, ang laki ng abs. What the fuck? Tama! Bigyan nyo na ako ng 125 million. Uubusin ko yan ng 10 days. Jing Palomo, thank you, Jing Palomo. Hindi, tayo naman po, alam niyo naman po yung mga karakas na mga BBM vloggers. Kami naman po, masasaya na kami na magkakasama kami, lumalabas. Kaya nga po nagkakaroon ng mga paglabas-labas yung mga vloggers kasi nga po, minsan po talaga nakakatorta sa politika, yung mga ganitong ginagawa namin. Alam namin masaya kayo, pero minsan sa amin nakakatorta po, kaya minsan naglalabas-labas kami, di ba? Doon na kami masaya, pero sabihin niyo kung mababayaran kami, malabo po yun. Kung nababayaran kami, dapat nakita nyo na po yung luho namin. Nakita nyo naman yung ibang mga DDS vlogger, kita yung mga maluho. Ang daming mga sasakyan, ang daming mga ano. Kami po lahat pinag-iirapan namin. Diba? Diba? Ganun lang.
Ganun lang po. Mahirap ipagbili yung prinsipyo, di ba? Tayo, kita nyo naman, nanggaling pa tayo sa hip-hop. Napunta tayong SB19. Napunta tayong Tito Vic and Joey. Ngayon po, nasa BBM tayo. Kasi po, kung anong dapat natin ipagtanggol, doon natin ipagtatanggol. Kumbaga, nagsiship tayo dahil para ipagtanggol ang isang community na, hindi na community to, bansa na to pinagtatanggol natin Para ipagtanggol ang ating bansa sa sumisira mismo ng mga mamamayan na demonyong mga luga, di ba? Wonder Woman, thank you! Kaya kahit anong presyo yan, 500K, 700K, 1 million, hindi po talaga uubra yung mga presyo na yan. Basta PM cent. What the fuck? Ma'am Gina Chavez Bonifacio, thank you po. Ang dami nagmamahal sa atin, magpapabayad ka pa ba? Kita mo? Ang dami nagmamahal sa atin, nagpapabayad ka pa ba? Kaya tuloy lang natin to. DPWH Secretary Manuel Bunoan confirmed that Bulacan District Engineer Henry Alcantara is out of the department. This comes after Lacson made an outright... Ayan na, tinanggal na po. Removal of Henry Alcantara. Ngayon, yari ka ngayon, Joel. Dahil sa removal na ito, pwede na tong kasuhan at malamang, Joel. Pag ito kinanta ikaw, malamang ka sa taong bayan. Diba? Ayan po, tinanggal na si Alcantara na best friend ni Joel is Lord. Diba? Kaya yan po ang moral lesson dito, di natin titigilan to hanggat hindi talaga umaamin etong si Joel Villanueva sa panggagaasa sa Bulacan. Hindi na po alam mo mga Pilipino kasi ngayon hindi na madadaan sa drama. Gaya nga po sabi natin, oy, maraming salamat po, Daphne Agriam. Alam mo bilang isang vlogger, ako na-obserbahan ko yan. Yung mga nagko-comment dyan, bukod sa mga matatandang may kulubot yan, matatalino yan. Matatalino na po ang audience ngayon. Kasi nga po, to the info that really, you can retrieve an info within a seconds. And you will be informed, stuck in your brain, and you will know it from from your research. Okay? You can even research from your own cell phone, not in the 70s, 80s. You will go to the library to seek info. You are waiting for your teacher to tell you some information regarding a specific topic. But this generation is different. You can seek an info in a seconds. So many of these very, very old subscribers of mine is very intelligent. Okay? Napakatalino po ng tao ngayon. Hindi mo sila, alimbawa, kami nga, pag nagbablog, sabihin mo magbablog ka ng may pinagtatakpan ka, mahalata ka ng mga ano mo Mahalata ka. Pag dito po sa vlog, mahalata ng mga subscriber mo yan. Pag pinagtatakpan mo si ganito, pinagtatakpan ko si Lacson po, napakabuti niyan, ganyan. Mahalata ka nila pag hindi nila talagang nakikita nila sa umiikot ng mga istorya, si Lacson, walang ya. Tapos ikaw, mabuti si Lacson, mahalata ka. Kaya mahirap po ngayon lokohin ng tao. Mga DDS lang po talaga mauuto nyo kasi yung luga niya naglalapot. Nosebleed ka ba, Kuya Alibuga? Chamba lang yan. Minsan nakakachamba tayo ng English dito Diba? Ang hirap lokohin ng tao ngayon. Sa totoo lang po. Hindi na yung magbablog ka dati na itatopic mo to para i-highlights mo, tas bula-bulain mo. Hindi ka kakagatin ng tao. Pag hindi talaga ng tao, mismong sila. Kasi binablog mo yan. Siyempre sila, pagka-vlog mo, pwede nilang i-research. Pwede nilang ikumpara. Pwede nila silang magbigay ng sariling kahulugan sa tinatopic mo. Kaya mahirap po ngayon na lokohin ng mga tao. Gaano man katanda yung kakulubot, meron na silang access to information. And that is the important thing about the situation in our country right now. Because every Filipino, and according to the survey, the second most highest
user of a social media is the Filipino. So, if the Filipino is the second highest social media user, it means many Filipino are so very informed. Amen? Jesus. Pagaling mo sa BBM, no joke.